Red circle. The Blind Unity official. The Blind Unity official is live. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa panibagong pagkakataon sa ating programang ito, ang ating gawain ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Kamusta po ang lahat? Nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at the same time nasa magandang pakiramdam. Huwebes na naman po ng gabi at tayo na naman po ay makakarinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Napagadalhin ng ating kapatid, ang isa sa mga pastor ng Valley of Praise, si Pastor Jervin Enriquez. Magandang gabi po, Pastor. Magandang sa lahat ng kapatid natin sa sumusubaybay ng The Blind Unity Official. Yes. Sa lahat po ay welcome po kayo at nabati ko po kayo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Amen. At dahil po ay ang ating oras ay medyo alanganin, so at this time, so dadako na po tayo sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion Introduction. At syempre, sundan po ito ng opening prayer ng ating kapatid, Vincent Ryan J. Nepomuceno, at opening song ng ating The Blind Unity Chairman, Roel Colliantes. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Nightlife Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan
ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay, divine unity devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon para sa gabing ito sa kanyang pagpatnubay at paggabay sa ating. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay humihingi ng patnubay at ng iyong gabay para sa aming gawain tuwing Huwebes ng gabi, ang aming weekly nightlife devotion. Nawa ang lahat ng mga nakikinig at nanonood nito ay yung gabayan tungo sa iyong mga gawain at kanilang isapuso at isaisip ang lahat ng kanilang maririnig dito. Ito po ay pagpupugay sa iyong mga nagawa, sa iyong mga salita at sa iyong mga pagpapala. Maraming salamat po, aming mahal na Panginoon. Amen. Okay po, so dadako po tayo sa ating opening song na pagadalhin po ng ating The Blind Unity President, Mr. Roel Colliantes. Praise the Lord, purihin po ang Panginoon at nawa po ang Diyos ang maliwalhati sa aking awitin. Praise the Lord. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais,
nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Praise the Lord po. Purihin ang Panginoon sa mensahe ng aking awitin. Ayun. Sige, gilid ka lang. Ayun po. Wait. Ayun po. So, maraming salamat po sa napakagandang makalangit na awitin na inawit ng ating The Blind Unity President, Mr. Roel Colliantes. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pinakahihintayang ating pinaka-espesyal na gawain, ang pagdala ng banal na salita, at ito po ay ihahatid ng ating butihing pastor ng Valley of Praise, none other than, let's welcome Pastor Jervin Indriquez. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda ng awitin na inialay sa atin. At magandang gabi po sa Magandang gabi po, Pastor. Mariana at sa mga tagapakinig. Nakakatuwa po kasi po ay sa ganitong pagkakataon at panahon ay muli ay meron na naman tayong panahon na makapagbulay-bulay at makapag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya po sa lahat po ng nakikinig at lahat po ng mga sumusubaybay sa The Blind Official, mga sumusuporta po sa ganito pong gawain, kami po ay ng salita ng Panginoon through this platform. Kaya po sa tulong po ng The Blind Unity Official ay maabot po natin at lahat po ay mabahagian ng salita ng Panginoon. Sapagkat alam ko po at nalalaman ko po na tayo pong lahat ay kailangan din spiritual. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Yes. Po ay meron po isang kwento sa Biblia na gusto ko pong basahin. Marahil ang ilan sa atin ay makaka-relate sa ganitong pagkakataon. Merong isang taong kilala sa Biblia, pero hindi siya kilala sa kanyang kabanalan, kundi kilala siya sa kasalanan. Kilala siya ng lahat pagdating sa kasalanan. Kapag binabanggit ang kanyang presensya, bulungan ang kasunod. Baga, mga chismis, usapin. Kapag narinig ang kanyang yapak, ang kasunod ay mga pagusga. Pero isang araw, hindi siya naglakad papunta sa kanyang usually o palagi ang ginagawa na pagkakasala, kundi
naglakad siya papunta sa kinaroroonan ni Jesus. Ang aking pong tinutukoy is matatagpuan natin sa Marcos chapter 14 verse 3 to 9. Ayan yung po munang basahin ko. Samantalang siya ay nasa Betanya, si Simon nakitungin habang siya nakaupo sa pagkainan, dumating ang isang babae na may daladalang sisidlang alabastro. Sa mga hindi po nakakalam, ito po sisidlang alabastro po, ito po isang mamahaling lagayan ng pabango. Ang sabi po ng pag-aaral, ito po ay katumbas ng isang taong sahod. Ito po ay ipagbibili. Subalit, nang makita nito si Jesus ang mamahaling pabangong puno ng nardo, binasag niya ang sisidlan at binuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan pagalit sa kanilang sarili, bakit nyo sinasayang ang ganitong pabango? Sapagkat ang pabango ito ay may pagbibili ng higit pa sa 300 denaryo at may pamimigay sa dukha. At ang kanilang pinagalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan nyo sila. Bakit niyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang kanyang ginagawa para sa akin. So, ganito po yung senaryo. Meron isang babae na biglang pumasok ng bahay na kung saan ay kinaroroonan ni Jesus. Sa kamay niya, dala-dala ang isang alabastro sidlan. Hindi ito ordinaryong bote. Ito ay hindi rin mumurahing pabango. Ito ay kanyang yaman. Ito ang kanyang ipon, maaaring ito ang huling kanyang pag-asa, pero higit pa roon. Ito ay simbolo ng kanyang dating buhay. Habang si Jesus ay nakaupo sa bahay ng mga Pariseo, maraming matang mapanuri, maraming puso, maraming relihiyoso, maraming bibig ang tahimik, pero ang isip ay maingay sa paghatol na hindi nalalayo sa panahon natin ngayon na kung saan ang mga tao na kapag nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon, yung iba ang kanilang puso ay nakikinig, yung iba naman ang puso ay humahatol sa paghatol. Anong sinabi po ng banal na kasulatan is ang ginawa ng babaeng ito ay saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin bilang pag-alala sa kanya. Kaya nakakatuwa po kasi po ay hanggang ngayon ay alaala pa rin ang ginawa ng babaeng ito. Ano po? So, lumapit siya ang babae na ito kay Jesus nang walang imbitasyon, walang mikropono, walang approval sa simbahan. Luha lang ang dala niya. At ang luha niya ang naging tubig sa paa ni Kristo. Hindi siya nagsalita ng mahabang panalangin, hindi siya nag-quote ng maraming talata. Ang kanyang sermon ay isang pag-iyak. Ang kanyang pagsamba ay isang pagbasag lang doon sa mamahaling pabango na yun. At nang mabasag ang sisidlan, kumalat ang pabango, nabuno ang silid, hindi na itago, hindi na pigilan. Ganito ang pagsamba kapag totoo. Hindi na kayang ikulong. Alam niyo po kung bakit kailangang basagin? Dahil may mga bagay na hindi lalabas kapag hindi nababasag. Sabi mo nga po ng awitin kanina, isang pusong tapat, diba? Isang pusong tapat, walang alinlangan, diba? Isang puso na itinitiwag. Pero bago po maranasan ng isang tao yon, ay kailangan maramdaman niya yung tunay na pagpupuri sa Panginoon. May mga pagpupuri na hindi narinig hanggat hindi nababasag. Ano po yun? Yung reputasyon mo, mga pagmamahal mo sa Diyos na hindi makikita hanggat hindi handang mapahiya para kay Jesus. Nakakalungkot may mga tao na pagdating na sa pangangaral at pagkikinig na salita ng Diyos ay natatakot, inaalagaan yung kanilang reputasyon na makikita po natin lalo sa panahon yun. Hindi niya sinabi na
ayusin mo muna ang sarili mo. Sabi ni Jesus, ang sabi niya, pinapatawad na ang pananampalataya mo dahil nagligtas sa iyo. Ano po yung ginawa ng babae? Unang-una po, kapag po tayo ay lumapit kay Jesus, unang-una po is lumapit ang babae sa kabila ng kanyang nakaraan. Kung pag-aaralan po natin, ang buhay ng babae ito ay matindi po. Kaya niya, binasag ang mamahaling pabango. Ito po yung ginagamit niya. Saan po? Sa pang-aakit ng mga lalaki. Ang babaeng pong ito ay isang katulad ko rin na makasalanan, katulad din natin ng makasalanan. Siya po isang bayarang babae na kung saan ay yung pabango na yun is palagi niyang ginagamit para mang-akit ng lalaki. Pero binasag niya po sa harapan ng Panginoon. Wala na siyang pakalam, mapahiyaman siya, ano man ang sabihin sa kanya ng mga tao, basta gusto niya lang ay makita yung tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Amen. May kababaang loob at tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa pusong handang lumapit po sa ating Panginoon. Kaya po nakakatuwa po ang mga bagay na ito kasi po itinuturo ng Panginoon kung ano po yung dapat na tingnan niyo po yung senaryo. Hindi ba pwedeng ibuhos na lang yung pabango? Bakit kailangan basagin ng sisidlan? Kung hindi mo babasagin ang sisidlan, hindi mo maibibigay ang lahat. Kung may tinatago ka pa ngayon, gabi hindi mo alam kung ano ang alabastro mo. Maaring pride, kasalanan, maling relasyon, mga pangarap, maaring mga maling desisyon. Pagpaubahin niyo po. Mga maling desisyon na kailangan mong magpasya. Dahil ang basag sa kamay ng Diyos ay hindi pagkawasak. Ito ang tunay na pagsamba na nais ng Panginoon. Ang luha sa paanan ni Kristo ay hindi kahinaan. Ito po ay kalakasan. Amen. Yan. Tingnan niyo po. Pagpawalan niyo po, natutumba po na kasi ang aking cellphone ay tingnan niyo po. Ano po sa panahon po natin, maaaring ito ay mga kasalanan na hindi natin matalikuran, mga kasalanan na patuloy at paulit-ulit na alam naman nating mali, pero hindi natin, wala tayong lakas na pagtagumpayan ito. Pero isa lang po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, kapag isinuko po natin ang buhay sa ating Panginoon sa Kristo, kailangan po talaga ay meron tayong babasagin. Kung unang-una po yung ating kawalan ng pananampalataya, pagtitiwala sa ating mga sarili, at higit po sa lahat ay nais ng Diyos na makita yung tunay na pagsamba at pagpupuri. Kaya sabi po natin yung puso at tingnan niyo po, nung nabasag yung alabaster jar, yung mahal na pabango, nagkaroon ng isang mabangong samyo, halimuyak, no? Na ang ginawa ng babae ay talagang nakaka-amaze. Pinasag ang alabaster jar. Mahalaga yung yung alabaster jar na yon. Walang pag-aalangan. Pagsangbang may halaga, hindi convenience. Ano ang yung alabaster jar na kailangang isuko kay Jesus? Bibigyan ko po ang bawat nakikinig na sa katanungan. So pwede po kayong mag-comment. Maaaring po kayo ay mga nasaktan or naging biktima ng mga maling desisyon sa ating buhay. Pero mabuti po ang Panginoon at isang tawag lang po natin sa Kanya at agad po tayo Kanya mararamdaman. Basta po, laging ang ating buhay, ang ating puso ay laging patuloy nating ibigay sa ating Panginoon. Yes, amen. Gusto ko lang pong magpakilala sa inyo na ako po ay ang inyo pong lingkod ay hindi po kasing banal ang inyong iniisip porque po ay may titulo na isang pastor. Hindi po. Ako po ay isang makasalanan na pinatawad din ng Panginoon. At ang gusto ko po ay ang kagaya ng sinabi ng Panginoong Yesus na napakaganda na habang saan ipapangaral ang ebanghelyo ng sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin bilang pag-alala sa Kanya.
is honoring God while we worship. Sa lahat po ng nakikinig, ayan, sa mga viewers po natin, magandang gabi po sa ating lahat, sa inyo, na isang katanungan, kailan mo pa huling naramdaman na mayroong nawala sa iyo, pero ang kapalit nito ay kapayapaan, mayroong bagay na parang ikaw ay nabunutan ng tinik, di ba? Yung mga bumabatikos, alam niyo po, pag lumalapit ka sa Diyos, meron talagang babatikos. Amen. Kagaya ng babae na yun na marami nagsasabi na sayang, o pwedeng ibenta ang mamahaling alabaster jar na iyon at yung pinagbilhan ay ipamigay sa may hirap. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan niyo siya, isang mabuting bagay ang ginagawa niya para sa akin. Ang tunay na pagsamba ay may alaala at gatimpala po sa Panginoon. Sa pong katotohanan yon na kailangan po natin. Pagsambang may halaga sa paanan ng ating Panginoon. So, nangangahulugan po na hindi po lahat pala ng pagsamba ay kinalulugdan ng ating Panginoon, kundi yung meron tayong ginagawa na significant para sa Kanya. Yan po. Ngayon po, kailangan po lumapit tayo sa Panginoon ng merong mababang puso, pasagin po yung ating sisidlan, yung ating puso na mapagmataas, ibigay ng buo ng pagsamba. Hayaan mapuno ang lugar ng ating puso, mapalitan ito ng halimuyak ng isang mabangong samyo na pagpupuri sa Panginoon. At Amen. ang isang puso at tunay na nagmamahal kay Jesus ay makikita po sa mabubuting gawa. Kaya po, napakahalaga po na tayo po ay may mga bagay na ginagawa sa ating buhay na hindi naman natin sinasadya na tayo ay pinag-iisipan ng hindi maganda o mga masasamang bagay. Pero ang nakakatuwa po niyan is sa tuwing lalapit po tayo sa Panginoon is yung aaminin po natin na siya po na tayo po ay walang magagawa kung wala siya. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, sa mga tagapakinig at mga maaaring makarinig ng salita nito, ano po yung bagay na hindi mo maisuko sa Panginoon? Hindi ko po kayo kilala kung ano po yung pinagdadaanan sa mga oras na ito, pero isa lang po ang nais iparating. Kayo po ay mahal ng Diyos at nais niya na tayo rin ay maramdaman yung totoo at tunay na pagmamahal. Amen. Ako po ay mayroong isang kaibigan na kung saan ay hindi nagpapatawad, pero nung nakita niya at naalala niya na siya ay pinatawad din ng Panginoong Kristo, ay nagbago po ang kanyang buhay. Ngayon po, ang sabi dito is always include Jesus sa mga tao. Alam niyo po, madaling lumapit sa Diyos kung ikaw ay malakas. Madaling lumapit sa Diyos kapag alam mo na ikaw ay, alam mo sa sarili mo na mayroon kang ipagmamalaki. Pero mahirap kapag kayong inaamin mo na ikaw ay isang totoo at tunay na makasalanan kagaya ng babaeng ito. Mahirap dahil unang-una yung mga mata na mapanghusga. Pangalawa is yung mga bagay na yung pinangahawakan na. Minsan yung mga katanungan sa ating sarili na meron pa kayong kapatawaran sa aking mga nagagawin ko magkulang o pagkakamali. Pero sa gabing ito, kinakausap po tayo ng Panginoon na ang biyaya po ng Diyos ay lagong handa sa ating buhay. Kung tayo po ay lalapit na may basag na puso. Unang-una po,
na kailangan po i-lay down po natin kung ano mo yung ating posisyon. Ang posisyon ng babae na ito ay hindi maganda. Siya po is isang kilala bilang isang babaeng makasalanan. Pangalawa po is i-lay down natin yung ating possession. Yung mga bagay na pinangahawakan natin pero alam naman natin na hindi makakabuti sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga sumusubaybay at nakikinig, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nandiyan po ang Panginoon natin na laging gumagabay at nag-iingat sa atin. Yes po. Ayan po. Amen. Ngayon po, ano yung, balikta po tayo, ano po yung kalakasan at ang iyong kahinaan at ang babaeng walang pangalan sa lupa, kagaya ng isang babae na yung ating binasa, ay may pangalan sa langit na kung may dala kang alabaster ngayon, huwag mo nang iuwi. Basagin na muna natin, ibuhos na natin, ialay na natin sa Panginoon Kristo. Hayaan natin mapuno ang ating buhay ng totoo at tunay na pagbabago bilang katwirang pagsamba at paglilingkod natin sa Panginoon. Sa kabutihan po ng Panginoon sa ating buhay. Purihin po tayong lahat sa buhay na ang kasakbutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen po. Nais ko pong manalangin para sa inyo bilang pagbukas. Manalangin. Kapatid ko po na kung saan Lord nakakarang, alam namin na sa panig pagpapagalan ang kanyang Lord, I pray that for this na nakikinig. Lord, bless nabakit namin, Panginoon, ang mga buhay, ang mga puso. Ngayon, Panginoon, na nakaranas ng kapatid. Sa mga kapatid, ipuin mo, Panginoon, ako nalang at pagkakataon ang makapagbibigay at buhay. I pray, Panginoon, sa Panginoon, this and the current kayo kami, Panginoon, na katotohanan puso at isipan, Panginoon. At ang mga anak tama, ay abutin po sila, bigyan po sila ng Lord, Panginoon, din, Panginoon, sa blind window. The blessing that comes from it. Muli, Panginoon, mismo, Panginoon, alam mo po kami kalapit sa iyo, Panginoon. Nakilala ka namin. Salamat po, Panginoon.
God bless. Okay po, maraming salamat po sa ating butihing pastor ng Valley of Praise, Pastor Jervin Enriquez. Thank you po, Pastor. Thank you for your time. At saka sa Valley of Praise, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Jervin at sa mga pastors ng Valley of Praise. Sina Pastor Ian, Pastor Joji at syempre ang nagdala ng ating banal na salita, Pastor Jervin Enriquez. God bless po. Thank you so much. See you sa ating next episode. Thank you so much po. Okay po, mga ka-unity at mga ka-inspire. Maraming salamat sa inyong panahon dahil atin na naman pong napakinggan ang banal na salita ng ating butihing pastor. Banal na salita ng Diyos na hinatid ng ating butihing pastor na si Pastor Jervin Enriquez. At syempre po, sana po may natutunan po kayo sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng ating YouTube channel, ang The Blind Unity Official. Sana po may maibabahagi nyo po ito sa inyong or sa ating kapwa. Syempre po, pakibahagi po ang gawain na ito at pakilike and paki-subscribe po sa ating mga hindi pa natin subscribers ng ating The Blind Unity Official YouTube channel. Of course po, mayroon din po tayong The Blind Unity FB page na kung saan dadalhin din po natin ito ang ating gawain na ito. Maging yang mga ganap ng The Blind Unity ay inyo pong masubaybayan doon. At mangyari lang po yan kung inyo pong na-follow ang ating The Blind Unity FB page. At syempre po, nais ko po sanang humingi ng suporta po sa ating mga kapatid, mga ka-inspire, ka-unity, para po sa YouTube channel Valley of Praise. I-search nyo po sa inyong mga search box ang YouTube channel ng Valley of Praise at VAP Praise. Yun po, itatype nyo po sa inyong search box at makikita nyo na po yung YouTube channel ng Valley of Praise na kung saan doon din po ginaganap or ina-upload, dinadala ang mga gawain ng ating Panginoon na dinadala po ng ating mga pastor ng Valley of Praise doon sa YouTube channel ng Valley of Praise. At mayroon din po silang Facebook page, Valley of Praise din po yung pangalan. Paki-follow din po sa ating mga kapatid no po doon sa kanilang Facebook page na Valley of Praise. At mayroon din po tayong bagong page ng The Blind Unity, mga kapatid. Isa po itong good news dahil po sa mga gustong magpa-relax at gustong magpa-refresh ng kanilang puso, ang kanilang isip, syempre ng katawan na bigay ng Diyos dahil nga sabi nga ng Panginoon, ingatan niyo po ang inyong sarili at ingatan ko po kayo. Ingatan niyo po ang inyong katawan dahil yun po ang aking templo. Ayun po yung templo ng Panginoon, ang katawan natin. So, that's why na hindi natin hayaan na mabalot po ito ng sobrang depressed at stress. So, mayroon po tayong page na kung saan pwede po kayong mag-inquire doon sa mga bago nating follower or subscribers. The Blind Unity Wellness Massage Services. Yun, doon po yung mga pag-i-inquire nyo po doon, mayroon din po tayo mga contact number na pwede nyo pong kontakin doon. The Blind Unity Wellness Massage Services. Yan. Siyempre, sa mga gusto pong magnanais pala po na sumali or sasali sa ating The Blind Unity Association at mga kapatiran na visually impaired, pwede rin po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Of course, i-message nyo po kami sa mga gustong sumali sa ating The Blind Unity Association. At mayroon din po tayo nakatalaga para doon at
magbibigay sa inyo po ng mga information kung paano sasali sa ating The Blind Unity Association. Ayun. So, dahil ang ating oras po ay medyo na nga rin, 9 o'clock na po tayo at again, nagpapasalamat po ako sa mga nandiyan na sa ating chat box. So, sana po, Lord willing po, makakasama pa ulit namin kayo sa ating next episode, ang ating ika-episode 43. Purihin po ang Panginoon at hindi po tayo pinapabayaan sa ating gawain na ito bagamat maraming struggles. Pero po, lagi po siyang naririto at gumabay at pumatnubay palagi sa ating gawain. Okay, so sa pangalan ng aking mga partners ng The Blind Unity, sa pangunguna ng ating The Blind Unity President, Roel Colliantes, sa ating Vice President, Remark Mendoza, sa ating magiting na secretary, ako'y nabulol na rito, Vincent Ryan J. ang nag-opening prayer, sa ating treasurer, Jigs Jimenez Martinez, at sa ating auditor, John Carlos Soperales, sa ating PIO, JC Rosite, at sa dalawa nating business and planning manager, Mark Stanley Galay and John Ray Sereno. Of course, sa mga kasamahan ko rin sa board, no, sa si Brother Erwin Domingo, Brother Rolando Cantera, Sister Richelle Valenzuela, at yung pansamantala nating inano, no? Dahil si Mr. JC kasama rin natin doon. At syempre, ang inyong abang lingkod na ito, magpapatalo pa ba? ng inyong si Admin Lady MZ. Ayan, Lady MZ, no? Admin yon Marian. Ayan, na minsan ay nagdadala din ng Word of God kapag may mga pangyayaring hindi maiwasan na ang ating mga lingkod ay hindi natin makakasama. Ayun. So, ayan. Maraming salamat po. At syempre sa ating mga minamahal na mga miyembro dahil walang asosasyon or grupo kung walang miyembro. Thank you po sa lahat. At syempre, nawa makasama po namin kayong lahat ulit sa ating mga activities ng The Blind Unity. Especially sa gawain na ito ang ating The Blind Unity Nightlife Devotion. 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 Okay po, bago po tayo dadako sa ating closing song, tayo po ay magbigay ng maikling prayer para sa ating paghiwa-hiwalay ng pansamantala. Aming mahal na Diyos, Ama, maraming salamat po sa mga banal na salita o sa banal na salitang aming napakinggan ngayong gabing ito. Maraming salamat po at narito ang inyong gabay at patnubay upang kami po ay palaging gabayan sa mga struggle sa buhay namin, sa mga pagsubok. Alam po namin na kami po ay dadanas pa po ng mga pagsubok. Nawa tulungan niyo po kami, Ama, sa aming mga pagsubok namin pang mararanasan. At nawa ay mababasag na namin ang mga dapat naming babasagin upang kami po ay patuloy po ninyong patnubayan, magabayan. Bagamat marami po kaming dapat na babasagin pa po sa aming buhay, kayo po nawa ang magbigay sa amin ng gabay upang kami ay hindi maligaw sa tamang landas. Aming mahal na Diyos, Ama, maraming salamat sa mga kapatiran namin na nagbigay ng panahon upang makinig ng or manood din po ng ating night live devotion ng The Blind Unity. Tulungan niyo po ang bawat isa at pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga kasamahan namin, sa mga nandito, sa mga nanonood, sa aming mga sumusuporta, subscribers and followers.
maging ang mga pastors ng Valley of Praise na naging katuwang po namin sa gawain ito. Maraming salamat po Ama at di mo kami pinababayaan. Maraming salamat po bagamat ang dami po naming mga hinaharap, pero nariyan po kayo palagi upang kami po ay palagi mong pinapatnubayan at iniingatan sa aming mga gagawin sa aming buhay. Tulungan niyo po ang bawat desisyon at plano na aming gagawin, lalo na po sa aming bagandang layunin para sa The Blind Unity at para sa mga kapwa naming may mga kapansanan sa paningin. Maging yung mga kapatiran namin, nawa po ay patuloy po nila kaming tangkilikin, masuportahan at masubaybayan ang programang ito, maging sa iba po naming gawain. Sa aming pagpahinga po ngayong gabing ito, kami po ay patnubayan nyo. Bakuran nyo nawa ng banal na makapangyarihan ng aming kanya-kanyang tahanan. At padalhan mo kami ng libu-libong anghel upang sa amin ay magbantay at ilayo nyo kami sa mga karamdaman at kapahamakan. Upang pagising namin sa umaga, taglay po namin ang bagong kasiglahan. Taglay po namin ang kalakasan at kalusugan ng aming pangangatawan na iyong templo. Maghari po kayo nawa sa buhay namin at mangyari nawa ang iyong kalooban sa buhay namin. May sa buhay namin nawa ang aming mga naririnig at natutunan. Kasama po ang aming mga kapatiran. Ito po ang aming samot dalangin, pagpasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming tagatubos, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Amen, Amen, Amen. Okay po mga kapatid, dadako na po tayo sa ating closing song. Napagadalihin po ng inyong abang lingkod. At susunod po dito ang ating The Blind Unity Night Live Devotion outro. Again, see you sa ating next episode ng Night Live Devotion sa next Thursday. Paalam po sa inyo lahat. Pansamantala po tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabing ito. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at pinangking lubos. Ang tanging malay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di ko makayanan maipagkaloob, mamahaling hiyas, naging lubos. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama,
The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sabihin mong mundo, ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Salita ng Diyos tayo Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. nightlife devotion sa presensya Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. biyaya ng Diyos ay wakas. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang tapuhan, the blind unity devotion Ang The Blind Unity Devotion, ng Diyos. live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, Magandang tagumpay. makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Sa presensya ng Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page itaas sa pagkakaisa. upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado. Paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Devotion. Devotion.